Piling mo magastos ka. Pero kung titignan, wala ka namang bisyo, wala ka namang luho. Sandali lang. Baka naman hindi ikaw ang problema. Maraming mga Pilipino ang galit sa sarili nila pagdating sa pera. Bakit hindi sila makaipon? Bakit laging kulang sila sa pera? Pero ang totoo, may umaasa lang talaga sa'yo. Hindi mo sinabi na gusto mo maging breadwinner. Hindi mo din sinabi na ikaw na ang sasalo. Pero, nung nagkasakit si ganito, nawalan ng trabaho si ganyan, at ikaw na lang ang mayroong stable na income. Yun na nga, ikaw na ang naging breadwinner. At walang nagturo sa'yo papaano yan i-handle financially. Ang masakit pa dito, lagi mong sinisisi sa sarili mo. Sinasabi mo sa sarili mo na, napakagastos ko. Napaka-irresponsable ko pagdating sa pera. Laging yun ang iniisip mo. Kahit ang totoo, responsable ka nga masyado. Hindi mo lang talaga alam kung papaano yung tamang sistema. So malinaw tayo dito ha. Hindi ko sasabihin sa'yo na magtipid ka lang. Ang tamang tanong dapat ay ganito. Papaano ka mag-iipon kahit na may umaasa sa'yo? Kasi kapag breadwinner ka, iba ang rules ng pera. Hindi pwedeng lahat ng natira ay ipon. At hindi pwedeng bahala na kapag ka may emergency. Dapat kapag ka may pera tayo, ninahati natin yan sa 3. Una, para sa kanila. Pangalawa, para sa sarili mo. At pangatlo, para sa future mo. Tama na hindi naman talaga pantay-pantay. Maaring mas malaki doon sa para sa kanila o baka naman kahit papano mas malaki yung para sa iyo kaysa sa kanila. No? Ang importante, meron ka para sa sarili mo, para sa kanila, at syempre, para sa future mo. Yun kasi ang mahalaga doon. Meron kang paghahati sa 3. Kapag may umaasa na sa'yo, hindi mo goal na yumaman ka agad o maging mayaman ka agad. Ang dapat, ang maging goal mo ay maging stable muna. Kumbaga, meron kang consistency sa pag-iipon sa sarili mo at sa future mo as well as nakapagbibigay ka pa para sa umaasa sa'yo. Bakit? Kasi, kapag ikaw ang unang bumigay, dahil hindi mo inuna ang sarili mo, hindi mo inuna ang future mo, at pag ikaw breadwinner bumigay ka, hindi lang ikaw ang babagsak. Kasama din na apektado ang mga umaasa sa'yo. So next time na kapag kasumagi uli sa isip mo, bakit kaya wala akong ipon? Tanungin mo muna ang sarili mo. Magastos ba talaga ako o mayroon lang sinasalo ako? Tandaan, magkaiba kasing problema yan. Kaya, magkaiba rin ang solusyon. Kung breadwinner ka, tanda mo, huwag mo laging sisisihin ang sarili mo. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka palpak. Hindi ka failure. Sadyang kulang ka lang sa sistema. Sa susunod na video natin, pag-uusapan natin kung papaano magkakaroon tayo ng magandang sistema kahit na maliit lang ang income natin. Kaya naman, don't forget to subscribe to my channel and click na rin yung notification button. And also, like yun na rin tong video if nagustuhan nyo para na sa ganon mapush pa yung ni YouTube yung algorithm natin. And also, comment nyo rin sa baba yung experience nyo as a breadwinner. And also, pwede nyo ring i-share yung gusto nyong sabihin sa kapwa nyo breadwinner para kahit papano matulungan natin ang bawat isa.